Welcome to Donmar TV News Channel. Iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nito inaakusahan o tinutuligsa ang Commission on Audit o COA matapos ilabas ang initial findings nito kaugnay ng mga naging paggastos ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pangunahin na ang Department of Health. Sinabi rin ng punong ehekutibo na nauunawaan niya ang ginagawa ng COA dahil sa mandato nito. Gayunman, nagbigay ng suwestyon ng Pangulo sa COA na linawin ang audit report nito, bigyan ng pataan ng mga ahensya ng pamahalaan lalo na't nasa gitna ng pandemya ang bansa at skeleton workforce lang ang mga tanggapan ng gobyerno. Alam ko walang mali siya. You are just doing your duty. But in making the report, kindly reconfigure everything and sabihin sa una, at the first instance, pag ma-interview ka, sabihin mo na kagad, there is no corruption here because there is no money involved. Muli namang nanindigan si Pangulong Duterte na hindi nito aalisin sa pwesto si Health Secretary Francisco Duque III. Ito ay kahit sinabi ng Pangulo na hindi niya naman ipinagtatanggol ang DOH matapos i-flag ng COA ang ahensya sa deficiency sa paggamit ng nasa 67 billion pesos na halaga ng COVID-19 response funds. Ayon sa Pangulo, wala siyang pakialam kahit bumagsak pa ang kanyang ratings dahil sa patuloy na pagsuporta sa kalihim. Ako, baski buong Pilipinas, plus kayo, ako minus. Mag-isa ako, I can go down, but with my values and principles intact. Prinsipyo yan eh. Hindi yan, wala si Duque, he's not even a campaigner. He was not even there during the elections, sama-sama. But, you know, fairness is kailangan. I'm sorry but I said, baski mag-isa na lang ako, I will stand for Duque, even if it will bring me down. Samantala, binibigyan naman ng Pangulo ang Department of Budget and Management ng 10 araw upang ilabas ang pondo para sa special risk allowances at iba pang benepisyo ng healthcare workers. Kinumpirma naman ni dating Senadora Antonio Trillanes IV ang pagpanaw ng kanyang nakatatandang kapatid na si Antonio Tiny Trillanes III dahil yan sa komplikasyon na dulot ng COVID-19. Nabatid na 51 anyos lamang ang kanyang kapatid ngunit nakitaan ng mga sinyales ng deadly virus. Kaya sinuri ito at doon natuklasang positibo siya sa sakit. Pumanaw umano si Tiny kaninang madaling araw. Hindi pa naglahad ng iba pang detalye ang dating mambabatas ukol sa plano ng kanilang pamilya para sa libing ng pumanaw na mahal sa buhay. Una rito, binawian naman ng buhay ang ina nilang si Estelita Fuentes Trillanes noong Agosto 6. Pumanaw ito sa edad na 87 anyos dahil sa komplikasyon sa advanced Parkinson's condition. Patuloy na gumagamit ng warning flares at radio challenges ang China laban sa mga puwersa ng Pilipinas na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ayon sa Western Command sa Palawan, 5 warning flares na ang pinaputok ng China ngayong taon. 4 sa mga ito sa iisang araw lamang noong June 22. Ayon pa sa Westcom, nakapagtala ang Armed Forces ng mahigit 200 radio challenges sa iba't ibang bahagi ng pinag-aagawang teritoryo. Pero hindi na bago ang mga insidenteng ito. Noong 2009, 6 na warning flares ang pinaputok ng China laban sa mga nagpapatrulyang eroplano ng AFP sa loob ng 6 na buwan. Tinuturing na ring normal ang mga radio challenges mapahimpapawid o sa dagat man ito. Ginagawa na rin ito ng Pilipinas para sa mga dayuhang barko na namomonitor nila sa loob ng teritoryo ng ating bansa. Ang mga ulat na ito ay bahagi sa inilunsad na serye ng webinar ng Westcom kaugnay sa West Philippine Sea. Sir, pag West Philippine Sea, parang confidential yan. Secret. Opo. So, ngayon po sir, gusto natin baguhin yan. As much as we want to bring the issue to the public, mas maunawaan po tayo ng public, mas magiging aware yung public. Lampas 150 mga Pilipino na ang na-evacuate mula Afghanistan.
Ayon sa Foreign Affairs Department, 30 ang nasa Pakistan ngayon, habang 10 mga kababayan natin ang dinala sa Dubai, Doha at France. Inaayos naman ang flight pa Maynila ng 5 Pilipinong tinulungan ng Indonesia at ngayon nasa Jakarta. May mahigit 44 na mga Pilipinong naghihintay ma-repatriate sa Afghanistan. Sa gitna yan ng patuloy na paglikas doon ng mga tao matapos makontrol ng Taliban militants ang Kabul. Sino ang may pinakamalaking natanggap na na pondo sa PDAP? Sa DAP na yan. Hindi ba si Senator Drilon 100 million? Nakulong ka ba? Pinaimbestigahan mo ba ang sarili mo nung ikaw ay kasama ni Janet Napoles? Ayan, lantad yan sa taong bayan. Ito naman si Drilon, nakala mo naman kung totoong may malasakit. Tang ina. Yung 100 million, saan mo dinala? Dinala mo sa LGU, sa NGO ni Janet Napoles. Natanggap mo ang 100 million noong December 2012. Naipaliwanag mo ba yan sa amin? Halos naglutangan ng mga litrato mo, picture mo, na magkakasama kayo ni Janet Napoles? Tapos ngayon kumakaasta ka? Parang may malasakit ka sa taong bayan? Dahil nasabihin mo, kurap ang administrasyon na to? Nasaan mo dinala yung 100 million? Mr. Senator Drilon? Ultimo nga yung project mo na sinasabing Iloilo Convention Center. Ayon kay Manuel Mimurada. Walang hindi magamit na maayos. Kababayan mo pa mismong nagsalita nun. Mismong dating provincial administrator. Ngayon, magmamalinis ka na mag-aakta ka? Mag-aasta kang ikaw si Poncio Pilato na malinis ang mga kamay mo? Diyos ko po naman, Senator. Ipaliwanag mo, Senator Drilon, saan napunta yung 100 million? Ipaliwanag mo yan, Senator Drilon. Bago mo, saan nasabihan mo? Nakurap, ganito si Lloyd Lau. Ako, personal, hindi ko kilala yung Lloyd Lau na yan. Never ko pang nakausap yan. Never ko pang nakita in person yan. Kung totoong tauhan ni Senator Bongo yan. Never ko pang nakausap yung taong yan. Ngayon, ang sa akin dito, aakusahan nyo si Lloyd Lau para saan? Idikit ang pangalan ni Bongo? Para sirain si Bongo sa tao? Dahil ba malapit ng eleksyon? Hindi nyo mayari si Digong? Hindi nyo mayari si Pangulong Duterte? Ngayon, yung tauhan ni Bongo? At ngayon ay si Bongo ang ididikit nyo? Maglantaron tayo. Magano tayo pagkatotoo? May ebidensya ba kayo labang kay Lau? Kung wala kayong ebidensya, manahimik kayo. Pero kung may ebidensya kayo, hindi korte ang Senado. Ang Senado ay gumagawa ng batas. Yan ang trabaho ninyo. Ang daming nakabinbin na batas dyan. Ba't hindi nyo aprubahan yan? Mabuti sana kung mag-imbestiga kayo. At yung pag-iimbestiga ninyo, may magagawa kayo. Di ba? May makukulong. Di ba? Mabuti sana kung inimbestigahan nyo si Lloyd Lau na mapakukulong. Mababawi yung sinasabing korupsyon. Wala naman eh. Puro lang kayo papogi. Pagwapo, mga putang ina. Wala namang gwapo sa Senado. Ang gwapo lang naman dyan. Si Angara. Si Mick Subiri, si Joel Villanueva. Other than, wala nang gwapo dyan. Puro mga amoy lupa na nandiyan dyan. Mga gurang na mga nag-uulyanin. Diyos ko naman po, O ito, number 2. Sino ang tumanggap ng pinakamalaking pork barrel? Francis Escudero. Natanggap August 2012. Ito, si John Ponce Enrile. At least si Enrile, kahit pa paano, na natanggap niyang 92 million, ito tignan po natin ito mga kababayan. Sino ang may pinakamalaki natanggap? At sino-sinong mga nakatanggap nung panahon na yon, nung panahon ng DAP na yan? Ito, tignan nyo. Yan.
Drilon, Liberal Party yan. Antonio Trillanes, 50 million. Ralph Recto, Sardus Menya, Pia Cayetano, Joker Arroyo. Ang dami nyo nakatanggap ng mga liberal. Lahat ba yan naparusahan? Lahat ba yan nakulong? Hindi Ang nakulong lang dyan, si Jinggoy. Talaga naman kawatan si Jinggoy. Si Bong Revilla, si Enrile. Dahil ba oposisyon yon? Dahil ba hindi nyo kapartido ng panahon ninyo? Kaya pinakulong ninyo? Samantalang, si Drilon, si Escudero, si Trillanes, ayan Ba't hindi nyo pinakulong mga sila? Joker Arroyo, si Gingona, dating chairman ng Blue Ribbon Committee ng panahon ni Pinoy. Napanagot nyo ba yan sa PDAP? Tapos kung makaasta kayo, akala nyo talagang may malasakit yung sambayan ng Pilipino. Naku naman po, tigilan nyo yung kagaguhan ninyo. Isa lang naman ang gusto nyo mangyari dyan Idawit ang pangalan ng isang taong naglilingkod sa bayan. Idawit ang isang tao na tunay na nagsiservisyo sa bayan. Yun na naman ang gusto ninyong mangyari, di ba? Sandali. Yun lang naman ang gusto ninyo Idawit ang pangalan na kung saan yung tao na yan nagsiservisyo, na kung saan yung tao na yan talaga naman nagmamalasakit sa bayan.